Si Gina ay nagtatrabaho sa isang retail store. 5 lang silang nagtatrabaho doon kasama na ang manager. Si Gina ay nabibilang doon sa pamilya na tinatawag na close family ties. So kapag may problema ang isa sa kanila, lagi silang nagtutulungan. Nagpaalam muna ang kanyang manager dahil meron siyang importanteng aasikasuhin. Dahil doon ay naiwan si Gina sa loob ng 30 minutes. Ilang sandali ang nakalipas pagkatapos umalis ng kanyang manager. Isang estranghero ang pumasok sa tindahan. Matangkad ang lalaki na to at may dala siyang golf club. Meron itong balbas at bigote. Para kay Gina, ito ay nakakatakot dahil si Gina ay isang maliit lang na babae. Kakapasok pa lang ng lalaking ito ay nakipagkwentuhan na ito agad kay Gina. Kahit na mukha ito nakakatakot, kailangan ni Gina entertain ng lalaking ito dahil ito ang kanyang trabaho. Iniisip ni Gina kung meron bang golf course sa lugar na to pero wala siyang maalala. Nakita ni Gina na may suot ang lalaki na wristband na anime galing ito sa isang ospital. Tinanong ng lalaki si Gina kung saan ito nag-aaral. Sinagot ito ni Gina na sa psychiatry. Biglang nag-iba ang itsura ng lalaki at anime para itong nalungkot na parang may naalala na masamang pangyayari sa kanyang buhay. Ilang minuto ring natahimik ang lalaki. Maya-maya, pagkalipas ng ilang sandali, biglang nagsalita ang lalaki at nagtanong ng mga tanong na, saan ka umuwi at anong oras ka umuwi? Anong oras ka pumapasok sa school? At ano ring oras ka pumupunta dito sa trabaho? Kailan ang break time mo? Ilang taon ka na? At ilan kayo sa pamilya nyo? Sinagot ni Gina ang lahat ng tanong pero ibang information ang kanyang ibinigay. At nang tanungin ng lalaki kung anong phone number niya, ay binigay nito ang phone number ng manager. Para kung sakali mang tumawag ang lalaking ito, ay ang manager ang makakasagot. Pagkaalis ng lalaki ay agad na nagpalit ng damit si Gina. Inilugay niya ang kanyang buhok para kung sakali mang makita siya ng estrangherong lalaki sa labas ay hindi siya agad-agad makikilala. Pero nagkamali siya dahil habang naglalakad si Gina papunta sa kanyang sasakyan sa kabila ay parang napansin niya na ang lalaking ito ay sumusunod sa kanya. Pero hindi siya nagpapahalata hanggang sa maramdaman niya na parang bumibilis ang lakad nitong lalaki pagpunta sa kanya at doon na siya nakaramdam ng kakaibang kaba. Nag-umpisang manginig si Gina at hindi niya na napigilan. Lumingon na siya at tiningnan ang lalaki. Nakita niya ito na nakatayo lang at nakatingin sa kanya. Nakita ni Gina na ang lalaki ay may nilukot sa kanyang kaliwang bahaging kamay na kung anong bagay. Ang estrangherong ito ay nag-umpisa ng tawagin ang pangalan ni Gina. Pero hindi ito pinapansin ni Gina. Nag-umpisa na si Gina na tumakbo dahil ginapangan na siya ng kakaibang kaba. At napansin niya na talagang hinahabol siya ng lalaking ito. Gusto niyang lumingon pero mas ginusto pa ni Gina na mas bilisan pa ang kanyang pagtakbo. Sa sobrang kaba niya ay halos malagutan siya ng hininga sa sobrang pagod. At sa wakas, narating niya ang kanyang kotse. Pero hindi niya magawang pumasok dito dahil natigilan siya. Dahil parang nararamdaman niya na nanginginig ang kanyang buong kalamnan at ang paa niya hindi niya maihakbang. Para bang nanigas ang mga muscle niya sa paa. Sa ilang sandali ay nakapasok na rin siya sa kanyang sasakyan at unti-unting kumalma. Pinatakbo niya kaagad ang kanyang sasakyan at pag-uwi niya ng kanyang bahay ay agad-agad siyang tumawag ng pulis para i-report ang mga nangyari sa kanya. Agad naman dumating ang pulis sa kanyang tahanan at nabalitaan na lang niya na nahuli na ang estrangherong lalaki. Subalit kahit nahuli na ang lalaking yun ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanya.